lahat ng Panginoon. Ang atin pong pag-uusapan ngayong gabi ay pinamagatang proof of maturity, katibayan ng gumulang na o nag-mature na. When all that we have and all that we are available for God's glory. Kung ang lahat ng meron tayo at lahat ng tayo ay nakalaan para sa kalulatian ng Diyos. Proof of maturity. Mahalaga na maintindihan natin na hindi lamang tayo dapat magtagal sa ating kaligtasan. So bakit tayo ay dapat mag-mature? Hindi lamang tayo bibilang ng taon, subalit meron dapat tayong paggulang sa ating paglalakad. Mahalaga yon para sa ating personal na kaligtasan dahil ang magulang o nag-matured na ligtas o kaligtasan ay naka-overcome na ng madami at makaka-overcome pa siya dahil natuto na siya sa kanyang experiences. Makakatulong din ang matured na Christian sa hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa iba pa. Hindi lamang sa mga kapatid sa loob kundi kahit sa labas ng simbahan. At itong mature na Christian ay madaming pwedeng maidulot na mabuti. Halimbawa siya ng hindi lamang iilan subalit ng madami maari. Marami ding hindi mabuti na maidudulot ang immaturity sa kaligtasan ng isang Christian at sa mga taong nakapaligid sa kanya o mga taong kasama niya sa paglalakad at kanyang paglilingkod. Kaya nga napakahalaga na matutunan natin ang maturity o kaya naman maabot natin ang maturity at malaman natin kung paano ang daan patungo sa maturity. Dito sa Job ay ikinikwento ng may kasiyahan at halos pagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas. At ito ang kanyang sinabi. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay, may takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. So may katwiran at kasakdalan si Job. At ito ay ipinagmamalaki ng Panginoon. Matuwid, malinis, may takot, umiiwas sa kasamaan. Ito yung mga katangian na halos ipinagmamalaki ng Diyos sa mga tao. Okay? Nawa ang mga ganitong katangian ay makita sa atin. Nawa ay maibilang nga sa atin bilang mga mananampalataya at tagusunod ng Panginoon. Ano naman ang isinagot ng kanyang kausap? Sa verse 9 to 11, sumugot si Satanas, may takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya, iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya. Kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat at siguradong isusumpa ka niya. Nandito ang assessment ni Satanas tungkol sa katwiran, tungkol sa kasakdalan, tungkol sa pag-iwas ng Diyos ni Job sa masama, tungkol sa pananatili ni Job sa kabutihan. Bakit ganun yung kanyang ginagawa? Bakit ganun ang katangian ni Job? Dahil sabi niya pinagpapala siya ng Panginoon. Pinagpapala ba siya ng Panginoon? Siyempre, oo. Pero yun ba yung dahilan kung bakit? At nandito, kanyang inelaborate yung pagpapala ng Panginoon. Pag-iingat kay Job, sa sangbahayan niya at sa lahat ng ari-arian niya. Lahat ng ginagawa niya ay pinagpapala ng Panginoon. Siya, sangbahayan niya, ari-arian niya at lahat ng kanyang gawain, lahat ng kanyang negosyo. At ang hamon ni Satan, kunin mo lahat yung mga bagay na yan sa kanya. Tanggalin mo lahat yung mga pagpapalang yan at provision na yan. At tingnan mo ko lang kung hindi kanya sumpain. May ikalawa pa siyang ginawa dito sa Job chapter 2. At sabi niya, siya ay iyong ginagawang malusog kasi kaya ganyan siya eh. Yung buhay niya ay may kalusugan, yung kanyang katawan, di ba? So, bigyan mo siya ng sakit at tinan ko kung anong mangyayari sa iyo. Ikaw ay susumpain ng Job na yan at mawawala yung kanyang kasakdanan at katwiran. Ito ay isang question sa ating lahat. Bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoon. Tayo ay nagiging matapat sa Panginoon dahil tayo kanyang iniligtas. Pero ang ating katapatan ba ay magpapatuloy dahil ano? Ano ang dahilan kung bakit?
Bakit ka nagpapatuloy? Bakit ka nagtatagal? O kaya bakit ka pa magtatagal o magpapatuloy? Ano ang dahilan? Okay? At ano ang mga dahilan ng mga tao, ng iba, na kasama natin dati, na hindi na nagtutuloy, na hindi na sila nagpatuloy at hindi na sila sumusunod ngayon? Tayo ba ay nandito dahil sa pagpapala ng Panginoon? Ating questionin yung ating motibo. Ating tingnan yung ating motibo. Kasi, eto yung assessment ni Satan ng kanyang observation. Di ba na yung mga tao ay mga oportunista. Yung mga sumusunod sa Diyos ay mga oportunista sila. Na hindi naman talaga sila sumusunod dahil sa Diyos at dahil sa Panginoon, kundi dahil sa kanyang ibinibigay. Ganun ba ang ating pagsunod? Ganun ba ang ating katapatan? May presyo? Sa Job 1 verse 20, pero si Job ay hindi. Tumayo siya, pinunit ang kanyang damit. Nung nalaman niya na nawala na ang lahat sa kanya. Kanyang ari-arian, ang kanyang uh, negosyo ay nasira na, ang kanyang mga anak ay namatay na. Sabi niya, pinunit niya ang kanyang damit. Pagkatapos inahita niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa at sumamba. Nalungkot siya, di ba? Pero siya ay nagpatira pa at sumamba. Iba si Job. Iba si Job. Kasi siya ay sumasamba pa rin sa gitna ng kalagayan na mahirap, sa gitna ng matinding hamon at matinding pagsubok. Hindi niya binilang na laban sa Diyos ang mga bagay na nangyari sa kanya, mga kalagayan na dumating sa kanya ng biglaan, kahirapan, kalungkutan, kasawian. Hindi niya yung tiningnan na pwedeng pumutol ng kanyang relasyon sa Diyos, magpabago ng kanyang relasyon sa Diyos. Siya ay nagpapatira pa dati, lumuluhod siya sa Diyos. Siya ay sumasamba sa Diyos bago mangyari lahat yung mga bagay-bagay. Nung siya ay pinagpapala, nung siya ay binibigyan, nung siya ay pinupuno, nung siya ay sinasagot. Pero may pagbabago ba? Siguro meron lang kalungkutan sa kanya dahil nga sa nangyari sa kanya. Pero ang kanyang pagluhod at pagsamba sa Diyos ay nagpapatuloy. May mga ganitong mananampalataya. Ito yung ikinasasaya ng damdamin ng Diyos. Ito yung kanyang ipinagmamalaki kung sakali. Kung may pagmamalaki ang Diyos, ay yung mga taong ganito, yung mga mananampalatayang katulad ni Job. At gusto ko na ating uriin, ating kilatisin, ating suriin yung ating mga sarili. Sariling debosyon, sariling pananampalataya, paglilingkod, at sariling pagsunod sa Diyos. Si Abraham ay sikat na tao sa Biblia mula Old Testament hanggang New Testament. Siya yung tinatawag na ama ng mga Hudyo. Yung unang-unang bayan na mananampalatayang tinawag ng Diyos. At si Abraham ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay mahalagang lahi at lipi sa Diyos. Makulay ang kwento ni Abraham, pero siya ay ordinaryong taong katulad natin na tinawag ng Diyos sa isang napakagandang kahihinatnan, kinabukasan o kapalaran. At siya ay naging matapat sa kanyang pagkatawag. Sa Hebrews 11 verse 8, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na pinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Masalo nating ma-appreciate yung ginawa ni Abraham kung makikita natin sa mapa kung saan siya galing at saan siya pupunta. Dito sa kanang bahagi ay yung Babylonia or Ur, or ang kanyang pinanggalingan sa Chaldees. At siya ay pumunta sa taas, sa Haran, tapos pumunta siya sa Egypt eventually, tapos bumalik siya dito sa Shechem. Dito sa Shechem, sa Bethel, dyan siya namalagit, yan yung tinatawag na Kanaan. At si Abraham ay naglakbay ng napakalayo. Buti sana kung mayroong mga di-makina, di-motor na mga sasakyan na noon. So, siguro ang pinaka-best bet ng kanyang sasakyan ay kamelyo, di ba? O kaya mga kabayo, donkey, di ba? Mga ganyan, yung mga ginagamit nila dating pang-travel. Ganun pa man, ito ay napakalayong lakbayin. Kasi ngayon, kinakailangan mong mag-eroplano. Okay, para lang makapaglakbay ng ganyang kalayo.
Kasi tinataya siya na 800 to 1,100 kilometers away. O kaya mas mahaba pa. Yan yung kanilang sinasabi. So para kang naglakbay from Baguio City hanggang Hulo sa Mindanao ng ng lakad, 'di ba? Ganyan kalayo yung sinabi ng Panginoon kasi hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng pangako ng Panginoon. Nung sinabi ni Lord na ito 'yon, sinabi niya nung nakarating siya ng Canaan, dito ka, ay siyempre nagdalang awa siya kasi meron na nakatira doon at bumaba pa siya sa Egypt. Pero bumalik din siya muli doon sa Canaan dahil doon nga yung pangako ng Diyos sa kanya dahil susunod nga siya sa Diyos. Pero napakalayo ng kanyang nilakbay dahil sa pangako ng Diyos sa kanya. At hindi lang yon, sa verse 9, dahil sa pananampalataya din nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos, kahit nasa tolda lang, tumira siya na parang isang dayuhan. Sa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Para siyang isang uh, hindi taga doon, di ba? Tapos tumira lang siya doon sa tolda. Para kang nagtayo lang ng bahay kubo mo o tent mo sa isang lugar. Di ba? Ang tawag doon ngayon ay squatter, di ba? Nagtayo ka sa hindi mo lupa. At kasama niyang nandoon sina Isaac, si Jacob, di ba? Na tagapagmana din ng pangako ng Diyos dahil nailipat yung mga pangako ng Diyos kay Isaac at sa kay Jacob at eventually sa mga anak ni Jacob yung lipi ng Israel. Yung sevenfold blessing sa Genesis chapter 12, 2 to 3. Mababasa doon yung mga blessing ni Abraham. Kaya lang, nakatira lang siya doon. Imagine, siya ay maaluan ng pamumuhay. Siya ay mayroong magandang community at magandang family at maganda yung kanyang kalagayan sa Ur. Isa siyang city at pumunta siya dito sa isang disyertong lugar. Pero iniwan niya lahat para lang sa kanyang Diyos, sa kanyang Panginoon. Sumunod siya at ito yung naging buhay niya, si Abraham, kahit siya ay matanda na. Tinawag siya ay 75 years old. Hanggat sa mamatay si Abraham, siya ay naging matapat sa pagsunod sa Diyos. So verse 11, dahil sa pananampalataya nagkaanak si Abraham, kahit na matanda na siya at baog ang asawa niyang si Sarah. Dahil naniwala si Abraham, natutuparin ng Diyos ang pangako niya na magkakaanak si Sarah. So habang naglalakbay sila, sinasabi ng Diyos sa kanya, magkakaanak si Sarah na baog, ikaw kahit matanda ka na, nagtawanan pa nga silang mag-asawa. Kaya ang tawag nila sa kanilang naging anak kay Sarah ay Isaac. Nang ibig sabihin is tumawa o humalakhak. Laughter ang ibig sabihin ng Isaac. Dahil tumawa sila dahil sa kanilang unbelief or disbelief ba, hindi sila makapaniwala o kawalang paniniwala. Dahil sa sinabi ng Panginoon. Dahil physically, ito ay impossible. Siya ay matanda na, 75 years old, yung kanyang asawa ay baog, di ba? Pero naniwala siya dahil sa pangako ng Diyos. Ang Diyos yung kanyang pinaniwalaan. Kahit na ito ay kontra sa nakikita niya sa physical, sa natural. Siya pa din ay nanampalataya at siya pa rin ay nagsaya. Tumawa nga siya. Verse 12. Kaya mula kay Abraham na wala ng pag-asang magkaanak pa, nagmula ang isang lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. At makikita natin yung kwento. Sabi nga nila, the rest is history. Kung paanong dumami yung lipi ng Israel. Nung time pa nga lang ng Egypt, nung time ni Moses, sila ay milyon-milyon na. Diba? At ganun sila dumami, ganun sila naging kasing dami ng mga bituin at ng mga buhangin sa dalampasigan. Samantalang si Abraham na pinanggalingan nila ay matanda na at baog ang kanyang asawa. Pero naging totoo ito dahil ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos ang kanilang pinaniwalaan. So nagkaanak siya, si Isaac, yung bugtong na anak, kaisa-isang anak, di ba, na mula sa pangako ng Diyos, na panggagalingan ng napakaraming mga kanununuan o kaapu-apuhan pala ni Abraham. So, nangyari lahat yung pangako kay Abraham. Nagkaroon siya ng lupa, nagkaroon siya ng madaming ari-arian, nagkaroon siya ng anak. Dahil ba ito sa pagsunod niya sa Diyos o yun ba yung dahilan kung bakit yun siya sumusunod sa Diyos? Sa Genesis 22,
Yung umpisa ng Genesis chapter 22. Simula sa chapter 12 ng Genesis hanggang 21 ay ang paglalakbay ni Abraham patungo sa promised land at yung pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng anak. Actually, more than 20 years in the making yung pagkakaroon ng anak ni Abraham. At nagkaroon pa nga siya ng faith failure kasi nagkaanak din siya sa kanyang katulong na si Hagar, 'di ba? At pero hindi yun yung panggagalingan ng pangako, kundi ang pangako ay yung ipapanganak dun sa baog niyang asawa, si Sarah, at yun ay si Isaac. Pero that was 20 years in the making. At nangyari na nga sa chapter 21. At siya ay 100 taon, 'di ba, nung dumating si Isaac. So, siya ay tuwang-tuwa, 'di ba? Kaya lang kung ilalagay mo yung sarili mo kay Abraham, dahil ba sa lahat ng pangako ng Diyos kaya siya sumusunod? 'Di ba? Oh, kaibigan niya yung Diyos. 'Di ba? Kilala niya yung Diyos. At siya ay sumusunod sa Diyos na ito. Ang pagsunod ba niya sa Diyos ay dahil sa adventure kaya siya lumabas ng kanyang bayan, community, family, sa kanyang safety, sa kanyang affluence, sa kanyang peace, sa kanyang uh, sa kanyang prosperity, kasi yun yung Chaldea eh. At umalis siya dahil mayroon siyang inaasang mas higit. Okay? At siya ay pinangakuan ng anak, mas lalo na, 'di ba? Kasi hindi siya magkakaanak eh. Hindi siya magkakaanak dahil matanda na siya, dahil bawog yung kanyang asawa, pero dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat yung nagsabi, kaya susunod siya. Paano malalaman kung si Abraham ay sumusunod dahil sa mga bagay na ipinangako ng Diyos, dahil sa mga ibibigay ng Diyos, o siya ay susunod o sumusunod dahil sa Diyos? Paano ito malalaman? Sa Genesis 22 verse 2. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Ang ebidensya ng pananampalataya ni Abraham ay tumindi ng tumindi. 'Di ba? Yung ikaw ay sabihan ng Panginoon, lumabas ka sa iyong comfort zone at pumunta ka doon sa isang lugar na hindi ka pamilyar, hindi usual sa iyo, hindi mo kilala. Gusto mo bang pumunta? Pero yun yung ginawa ni Abraham dahil sa pananampalataya niya. Sinama niya doon yung lahat. Kanyang pamilya ay nandoon. Hindi na tiningnan na ito ay maaring maging endangered sa kanila o ma-endanger yung kanilang mga buhay doon. Alam niya kasi na ito ay safe dahil sa Diyos. At siya ay pinangakuan at siya ay tumawa, pero pinanghawakan niya itong pangako na ito ng Diyos. At dumating lahat ito. Di ba? Ang challenge is, bakit tayo sumusunod? Paano natin malalaman na sumusunod tayo o anong dahilan kung bakit tayo sumusunod? Dito si Abraham ay sinabihan na ialay niya yung anak na nanggaling sa Diyos sa isang mahimalang paraan. Kasi matanda na siya at bawog yung kanyang asawa. At dito manggagaling lahat, 'di ba, ng kanyang magiging kaapu-apuhan, na kasindami ng buhangin at ng mga bituin. Pero sabi niya ngayon, ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Maraming question tungkol dito sa paghingi ng Diyos bilang sacrifice kay Isaac. Kasi pinagbabawal ng Diyos yung human sacrifice, pero bakit dito ay kanyang hinihiling? Maganda din yung paghahambing eventually ng pagdating ng Panginoong Yesus. Kasi dito alam natin, hindi naman dumiretso na patayin niya talaga dito si Isaac. Pero handang-handa siya na kanyang ihandog, ialay yung kanyang anak. 'Di ba? Pero isang araw, magkakaroon ng isang ama na sa sakripisyo ng kanyang anak, at yun yung ating Diyos Ama. Pero ano pa yung pwede nating mapiga dito sa pangyayaring ito? Dito makikita natin, si Abraham ay hindi siya sumusunod sa Diyos dahil sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos. Kasi dito, kung ang hinihintay lang niya yung anak, kung ang hinihintay lang niya yung milagro ng Panginoon na ibigay ng Diyos sa kanya itong mga pangako na ito,
Pwede siyang hindi pumayag, pwede siyang hindi sumunod. At siya ay ah, mahal pa rin ng Diyos, sigurado. 'Di ba? Pero bakit gusto niyang sumunod sa Panginoon? Kasi sumusunod siya sa Panginoon hindi dahil sa mga bagay na binibigay ng Diyos sa kanya, kundi kasiyahan niyang sumunod katulad ni Job dahil sa Diyos lang, dahil sa Panginoong Diyos. Kung kasayahan ng Diyos ito, kung ito ay kanyang karangalan, kung ito ay kanyang kalwalhatian, ito ay gagawin ni Abraham. Ito yung makikita natin na katangian ng mga tao katulad ni Job at ni Abraham sa lumang tipan ng mga tinatawag na mga mananampalataya. Sa Hebrews 11 verse 18, dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak. Na si Isaac, nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagbumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. Hindi ito maging salungat sa sinabi ng Diyos na manggagaling dito ang ng kasing daming ng bituin at ng uh, mga buhangin, di ba? Na mga lahi mo, hindi pa rin siya salungat. Kasi alam naman niyang pwedeng buhayin siya ng Diyos, eh. 'Di ba? Pwede siyang palitan ng Diyos kung sakali ng maraming Isaac. 'Di ba? Kaya siya handa, 'di ba? Kasi kilala niya itong Diyos na ito. At kasayahan niya na gawin yung kalooban ng Diyos na ito. Kasayahan niya yung kasayahan ng Diyos. Sa verse 19, sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At ganun nga ang nangyari. Parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Kaya nga ang kwento ni Isaac ay kwento ni Jesus Christ, yung kaisa-isa at bugtong na anak na namatay at nabuhay ulit. Kasi parang patay na si Isaac dito na sigurado, pero siya ay binigyang buhay ulit ng Diyos dahil hindi siya pinayagang mamatay. Pero yung point, ito ay pruweba, proof ito ng maturity of faith ni Abraham. Kasi na-try at nasubok si Abraham ng ilang beses at pumalya din siya ng ilang beses. Kanyang itinatwa yung kanyang asawa sa Egypt, 'di ba? Kanyang pinatulan yung katulong na galing sa Egypt dahil lang sa pananalig na mukhang dito sa pamamagitan niya manggagaling yung anak na pinangako ng Diyos na dapat hindi, kay Sarah ito manggagaling. Pero dito nakita natin yung pag-mature ng pananampalataya ni Abraham. Dahil alam niya na ang Diyos ang dapat uh, nangunguna sa kanyang mga layunin at sa kanyang goal, objective. Ang kanyang devotion, yung sa Diyos ang pinakamataas na layunin ng kanyang existence. Sa Mark 8 verse 35, kapag pupunta tayo sa New Testament, nagkalat din yung ganitong mga prinsipyo. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, sabi ng Panginoong Hesus. Kung nabubuhay lang tayo para mabuhay yung ating natural na buhay, isang araw, kasawian yung may bibigay nito sa atin itong ganitong uri ng existence. If we only exist to live naturally, isang araw ay mamamatay tayo. 'Di ba? So, ano ang layunin ng buhay kung ganoon? Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero yung isang tao daw na mag-aalay ng kanyang buhay kay Jesus at sa kanyang layunin ng pagliligtas o mabuting balita ay magkakaroon ng buhay at ang buhay na walang hanggan ay mapapasa kanya. Hindi siya magtatapos. Ang mga mabubuti ay hindi magtatapos sa taong ito kung ang layunin ng buhay niya ay sumunod sa Diyos. At ang buhay niya ay laan, available, 'di ba? Provided sa Panginoon at sa kanyang layunin, siya ay mabubuhay ng walang hanggan. Mark 8 verse 37, sabi pa ni Jesus, may babayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Wala. Kasi ang ating buhay ay naka-pond. Ito ay nakasanla sa kasalanan. Ibenta natin yung ating buhay sa kasalanan. At ito ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin ng Diyos ay nagpadala ng kanyang bugtong kaisa-isang anak para bayaran yung ating buhay na nawala dahil sa kasalanang ginawa natin. So may mababayad ba para mabawi niya ang kanyang buhay? Hindi natin matutubos yung buhay natin. Pero may tumubos na ng buhay natin. Siya na yung nagmamayari sa atin.
na dapat nabubuhay na tayo para sa kanyang kalwalatian. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Romans 8 verse 12. Kaya nga, mga kapatid, tayo ay may pagkakautang hindi sa makalamang kalikasan. Wala tayong utang, wala tayong responsibility, 'di ba, sa makalamang kagustuhan natin, kundi sa kagustuhan ng Diyos. Upang tayo mamuhay sa makalamang kagustuhan o kalikasan sa flesh, 'di ba? Hindi na 'yun yung nagmamay-ari sa atin o kaya na magiging master natin, kundi ang Panginoon na yung ating Panginoon. At siya yung ating dapat sundin. Doon tayo may pagkakautang. Doon tayo mayroong responsibilidad. Kasi siya yung nagmamay-ari sa atin dahil binili niya tayo ng halaga. Galatians 2 verse 20. Sabi pa ni Paul, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Patay na ako, sabi niya. Di na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Hindi na ako yung nabubuhay, kundi si Kristo na. At ang buhay ni Kristo ay para sa kalooban ng Diyos. Dumating si Jesus para gawin ang kalooban ng Diyos. Para ang kalwalatian ng Diyos ay magawa niya. At ano yon? Ang kanyang pagsunod kahit na sa kanyang kamatayan. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Ang buhay ko ay sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi niya. Dahil sa kanya na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi tayo nagbabayad dahil sa binayaran tayo, tinubos tayo. Kundi yun yung automatic na resulta. Di ba? Tayo ay magmamahal din. At kung tayo magmamahal, kung paano tayo minahal. Tayo minahal ng agape, sacrificial love. Tayo din ay magmamahal ng ganun din kapag tayo ay nambuhay sa buhay ni Kristo. Sa iba't ibang sulat ni Apostle Paul ay mababasa mo ang ganung uri ng prinsipyo. Sa 2 Corinthians 5 verse 15, namatay siya, si Kristo, para sa lahat. Para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Ang mga Christians ay nabubuhay hindi lamang para sumamba, hindi lamang para kumanta, hindi lamang para magdasal, hindi lamang para magbasa, magsaulo, makinig, magbago, sumunod. Hindi lamang yun yung dahilan. Subalit ginagawa nila lahat ng mga bagay na ito, at higit pa, dahil sa kalwalatian ng namatay para sa kanila, umibig, namatay at nabuhay para sa kanila. Yung nagsakripisyo para sa kanila. Hindi ito pagbabayad ng sakripisyo ng Panginoon kasi hindi natin mababayaran yung sakripisyo niya. Pero kung mabubuhay tayo ng buhay ng Panginoong Yesus, ganito yung makikita, mababanaag sa mga buhay natin. At kung tayo ay magmamature sa buhay na ito, makikita yung mas higit na pamumuhay para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa atin. Romans 8 verse 35, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kung tayo ay nabubuhay para sa Kanya na namatay at nabuhay ulit para sa atin dahil sa pag-ibig niya sa atin, walang makapapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Okay? Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan man, wala. Bakit wala? Kasi kapag tayo ay humiwalay sa Kanya, hindi na tayo nabubuhay para sa Kanyang kalwalatian. Hindi na tayo nabubuhay ng buhay niya. Hindi na tayo nabubuhay ng kaluguran niya. Hindi na tayo nabubuhay sa kaligtasan niya. Kasi ang paghiwalay sa pag-ibig ni Kristo ay pagkawala sa safe at protected na kalagayan sa kaligtasan ng Diyos. Kaya ang pagsubok ba, yung paghihirap ba, ang pag-uusip ba, ang gutom ba, ang kawalan, panganib o maging kamatayan? Hindi, kasi meron tayong pag-ibig na ipinapamuhay dahil sa buhay ni Kristo. Nung nabuhay si Jesus Christ, ang pag-ibig ng Diyos ay dumating. Hindi lamang yon. Ang buhay ni Kristo ay napasa atin at ang pag-ibig niya ay nasa atin din. Kaya kung magpapatuloy tayo sa pag-ibig ni Kristo, ang mga pagsubok ay ma-overcome natin ang mga paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, at kamatayan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nakakapagtagumpay sa lahat ng mga bagay na ito. At ang pag-ibig ni Kristo ay tunay.
Verse 38, ito ay sapagkat nakakatiyak ako na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo. Wala. Hindi ang kamatayan o buhay o mga anghel, mga pamunuan, mga kapangyarihan o mga bagay na kasalukuyan o mga bagay na darating. Ito ba yung dahilan kung bakit tayo umiibig sa Diyos? Dahil maalwan lahat, dahil mapayapa lahat, dahil madali lahat, dahil masaya lahat, palagi? Ito ba yung dahilan kung bakit? 'Di ba? Na ang Diyos kasi ay nagbibigay, pumupuno, sumasagot. Paano kapag hindi na? 'Di ba? Hindi ba natin nakikita na yung Diyos yung ating kapunuan? Siya yung ating lahat? Kasi paano kapag may dumating na iba pa? Meron ba tayong reservation? 'Di ba? Kasi nakita natin yung mga taong ganito. Mabilis silang bumitaw. Madali silang umalis. Madali silang mawala. Masaya nung sila ay tumanggap ng Holy Spirit, masaya nung sila ay nagsipagsisi at naramdaman nila yung kapatawaran ng Diyos sa kanila. Pero kapag meron ng pagsubok, kapag medyo meron ng paghihirap yung pagsunod, kapag meron ng isasakripisyo, kapag meron ng uh, ibibigay para sa pagsunod sa Panginoon, wala na. O kaya naman kapag meron ng halaga na o mas mahalagang bagay na kanilang ambisyon, merong mas mahalagang bagay na kanilang ginugusto, merong mas mahalagang bagay na sa palagay nila mas magpapaganda ng mga buhay nila, nagbabago na yung kanilang spiritual na relasyon sa Diyos. Yung kanilang commitment, yung kanilang katapatan, may katumbas pala. At sila ay tumatamlay. Sila ay nagiging malasado sa kanilang pananampalataya, tumatabang sa Panginoon. Bakit may mga ganito? Sila lang ba ay nandyan? Tayo lang ba ay nandito at nagpapatuloy dahil sa mga halaga o dahil sa Diyos? Dahil sa mga pagpapala o dahil sa nagpala? Dahil sa ibinigay o dahil sa nagbigay? Dahil sa mga sagot o dahil sa sumagot? Dahil sa kaligtasan o dahil sa tagapagligtas? Verse 39, hindi ang matataas na bagay o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. So, inisa-isa na ng Apostol Pablo ang anumang bagay na pwede. Di ba? Na pwedeng magpabitaw, magpatigil, yung pwedeng magpaalis, mag mag ano sa atin, humarang siguro sa ating paglalakad sa Diyos. Okay? Sabi niya, walang anumang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. 3 beses niyang sinabi, walang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ang pag-ibig na ito kasi ay nasa mga buhay natin ngayon. Kung nilalakaran natin ang Espiritu Santo sa Romans 5 verse 5, ang pag-ibig na ito ay nasa atin. Isa ito sa mga biyaya ng Espiritu Santo. Okay, dahil ito ay kanyang bunga sa atin. At kung meron nito sa atin, okay, ito yung pwede nating ibigay. Ito yung pwedeng humimok sa atin. Ito yung pwedeng magtulak sa atin na huwag humiwalay kundi maging mas matapat sa Diyos. Dahil nandito tayo hindi para sa anumang bagay, hindi anumang kalagayan, kundi dahil sa Diyos. At ang Diyos ay constant. Hindi siya nagbabago. Ang Diyos ay eternal at hindi siya nagbabago. Ang Diyos ay palaging nandyan at hindi siya pawala-wala. Kaya wag siyang ipagpalit sa pawala-wala. 'Di ba? Pero kung yun yung consideration natin, we are just here to be happy because of things, because of people, because of conditions or situations. Matatagpo natin isang araw na mananamlay yung ating paglalakad dahil hindi tayo nandito talaga para sa ating Panginoon. Philippians 4 verse 12 to 13, sabi ni Paul, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa.
Natutunan ko na ang lahat ng mga ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Hindi natin sinasabi o hindi sinasabi ng scriptures, hindi tayo cargo ng Panginoon, yung ating natural life, yung ating temporary at eternal lang yung kanyang sasagutin. Of course, may pangako siya, di ba? Matthew chapter 6 verse 33. Kung tayo ay ginagawang una ang kanyang kaharian at ang katwiran ng Diyos. Sabi niya, ang mga bagay na kailangan natin ay kanyang idadagdag sa atin. Meron siyang provision sa ating natural at temporary life. Pero meron din siya higit sa ating spiritual at eternal na buhay. At yun yung kanyang inimbita sa atin, inihimok sa atin na ating pagtuunan. Mga bagay na nasa itaas sa langit, kung saan nakaupo ang ating Panginoong Hesus sa Colossians 3. Yun yung sinasabi niya sa 2 Corinthians chapter 4. Mga bagay na hindi nakikita dahil ito ay walang hanggan. Dahil ito yung nakikita ng ating pananampalataya. At dito yung yung buhay na ginugusto ng Panginoon sa atin. Pero ganun pa man, kanyang ipinangako sa atin ang mga natural na mga pangangailangan natin. Yung iba ay sobra pa nga, di ba? Para sila ay gamitin sa mga gawain at sa mga pangangailangan sa gawain. So, sa lahat ng ito, sabi ni Apostle Paul, ay nakayanan ko. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na palagi siyang mayaman at masagana, na palagi siyang mapayapa, palagi siyang puno, etc. Hindi. Pero sa anumang kalagayan, sabi niya, ng buhay, hirap o ginhawa, di ba? Busog o gutom, sagana o salat. Parang ito yung yung vow ng marriage, di ba? In sickness and in health, for richer or for poorer, di ba? Till death do us part. Okay? Sa pamamagitan ng lahat sa anumang kalagayan, kaya daw niya dahil kay Kristo. At dahil kay Kristo pa rin. 'Di ba? Makakaya niya lahat ng mga bagay. So kung tayo tumigil sa pag-asa, tumigil sa pagtingin, tumigil sa pagpamumuhay para sa kalalatian ng nabuhay, namatay at nabuhay ulit para sa ating Kristong Panginoon natin, hindi natin makakayanan yung anumang kalagayan natin dito sa lupa. Kasi ang mabuhay dito sa lupa ay tigib, puno siya ng dusa, puno siya ng kasawian, puno siya ng kapalpakan at iba pa. Na pwedeng ikawala ng ating kalooban kung sakali at katinuan. Pero dahil sa Panginoong Hesus ay makakaya natin. 'Di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. 'Di ba? So, meron tayong ganitong kalagayan. Pero dahil sa kanya pa din. 'Di ba? So, lahat ng buhay natin ay dahil sa kanya. Dahil ang buhay natin dapat ay para sa kanyang karangalan, kalalatian, kaluguran. Nawa, ito yung buhay natin. Kasi ang buhay na ito ay proof of maturity. Ang buhay na matatag dahil kay Kristo na namatay at nabuhay para sa kanila dahil sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo ay proof of maturity. Kung hindi lamang tayo nananatili dahil sa magagandang bagay, kundi tayo mananatili ano pa mang bagay, ano pa mang kalagayan, saan man makarating yung paglalakad natin. Katulad ni Job, we will still kneel down and worship God. Katulad ni Abraham, we will be ready and willing to sacrifice everything. Katulad ni Apostle Paul, kaya kong lahat dahil kay Kristo na nagpapatatag sa akin. Proof of maturity, when all that we have and all that we are available for God's glory. Whatever the cost. Whatever the cost. Magdasal po tayong lahat. Nagpapasalamat kami, Ama, na ikaw ay nagbigay sa amin ng napakadakilang kaligtasan. Pero hindi lamang yun, ipinakilala mo kami sa iyo sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa iyong anak na si Jesus. At dahil doon makakaya naming lahat, dahil sa pag-ibig mo na nasa Kanya,
ginawa mo kaming mas malapit, close, Lord, at intimate sa iyo, na walang makakapagpahiwalay sa amin sa iyo. Dahil hindi lamang namin nararamdaman itong pag-ibig na ito, kundi ito'y nararanasan namin sa lahat ng mga kalagayan na meron kami. Lalong-lalo na sa mahihirap na kalagayan. Mas naiintindihan namin, mas nakikita namin, mas na-appreciate namin yung pag-ibig mo sa amin dahil ikaw ay kumikilos sa amin upang makayanan namin ang lahat. Dahil kung inibig mo kami nung iyong isinakripisyo ang iyong anak na si Jesus, mas lalo ngayon higit na iibigin mo kami at hindi mo kami bibitawan. Anuman yung kalagayan na meron kami. Papasalamat kami sa pagpapala mo sa bawat isa sa amin ngayong gabi. Pagpapatuloy ng pagpapala na ito, na aming pwedeng ikwento sa sino pa man, Panginoon, na makikinig. Kaya iharap mo kami sa mga taong ito sa susunod na mga araw upang ang pag-ibig mo, Panginoon, ay kanilang marinig dahil sa iyong mabuting balita at kasangkapanin mo kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, good night ulit. Tayo po ay magkita-kita sa susunod na linggo sa ganitong oras pa din at dito sa ating